Ako si Archie. Ang sabi ng lola ko, may mahiwagang balon daw sa gitna ng gubat. Ang balon kung saan may naninirahang engkanto. Bilin niya, wag na wag akong gagawi ron kung ayaw ko na makuha ako ng engkanto. Natatawa na lang ako kay lola kasi hindi naman ako bata para takutin pa niya ng ganun. Nabanggit ko yun sa mga kaibigan ko. Naging interesado sila. Hindi pa raw kasi sila nakakakita ng totoong engkanto. Puro lang sa mga kwento. Tutal naman daw ay sem break, bakit hindi namin subukan na puntahan ang balon para mapatunayan namin kung totoo nga ang kwento ng lola ko tungkol doon. Nag-alangan ako kasi baka magalit sa akin si lola, pero ang mga kaibigan ko pursigido sila. Para makumbinsi ako, nangako sila na sasagutin ang buong tuition ko. Pag-aambag-ambagan nila kapag isinama ko sila ron. Nainganyo ako, palagi pa naman akong problemado sa tuition ko, kaya naman nakipag-deal ako sa kanila. Palihim lang ang ginawa naming pagpunta sa tagong bahagi ng gubat kung saan nandoon ang mahiwagang balon ng mga engkanto. Siyempre ayoko mapagalitan ng lola ko kahit para sa tuition ko ang intensyon ko. Tuwang-tuwa naman ang mga kulokoy nang matanaw na namin ang balon. Bali 5 kami. Nag-unahan pa sila pagpunta ron. Puro nakaredy na sa video ang mga cellphone habang ako naman ay maliliit lang ang hakbang kasi kinakabahan ako. Una, baka mamaya wala pala talagang engkanto, mapapahiya ako sa mga kaibigan ko. Pangalawa, paano kung maengkanto nga talaga at mapahamak sila at pati ako. Kaso nandoon na kami, nakita na nila ang balon, hindi ko na sila magagawang paatrasin. Maski ako namangha sa gara at laki ng balon. Halata namang matagal ng abandonado pero napakaastig tignan, lalo na nang malapit na rin ako at nakidukwang. Tuyot man sa tubig ay tila nag-uumapaw naman sa misteryo ang balon na yon. Sabi ko sa kanila, ngayon nakita na nila umuwi na kami. Pero balon pa lang daw ang nakikita nila, hindi pa ang sinasabi kong engkanto. Napilitan ako magsinungaling. Sabi ko, kalimutan na nila ang sinabi ko. Walang engkanto ron, gawa-gawa ko lang. Kakalimutan ko na rin ako ang tungkol sa tuition. Nauna na akong tumalikod para umalis. Kaso yung isa kong kaibigan, si Lloyd, bababaro siya sa balon at doon gagawa ng video. Pinigilan ko siya, delikado. Hindi siya nakinig sa akin. At sinuportahan pa nga ng mga kaibigan namin. Nag-cheer pa talaga sila habang bumababa sa balon si Lloyd gamit ang mga nakalawit na baging na katabing puno. Ninenervyos ako na hindi ko maintindihan. Nang makababa na si Lloyd ay tinatawag niya kami mula sa ibaba. Nag-e-echo ang boses niya. Sabi niya maganda raw doon at kakaiba ang lamig. Susunod na sana ang iba pa namin kasama nang biglang sumiko ulit si Lloyd. Sa pagkakataong yun ay hindi na maganda ang narinig namin. Para bang nasaktan siya, parang may nangyaring hindi maganda. Nagkatinginan kami. Sinabi ko agad na kailangan naming tulungan si Lloyd. Nag-uyuhan sila kung sino ang bababa. Natakot din sila sa posibleng nangyari kay Lloyd. Madilim kasi ang pinakaibaba. Hindi namin maaninag. Sabi ko, ako na lang. Alalayan lang nila ang baging na paglalambitinan ko. Naghahanap pa lang ako ng kahoy na ipanlalaban sa kung ano man ang nandoon sa ibaba nang biglang may sumulpot na malaki at mahabang kamay mula sa loob ng balon. Kinuha ang isa pa sa mga kaibigan namin. Sunod ay tila may buhay na baging ang tumulak sa isa pa. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Ang isa ko pang kaibigan na natitira ay patakbo na sana palayo ron pero nadagit din siya ng baging. Tinangka ko siyang sagipin kahit nanginginig ang mga kamay ko. Pilit kong tinatanggal ang baging sa katawan niya. Kaso sobrang tigas at higpit ng pagkakapulupot sa kanya hanggang sa makabitaw na nga ako at tuluyang makuha ang kaibigan ko habang ako ay tumalsik at paupong napasalampak sa lupa. Nataranta na ako. Ako na lang ang natira. Alam kong wala na akong magagawa kahit pa lumapit ako sa balon. Kaya nagunahan ang mga paa ko na tumayo at tumakbo palabas ng gubat. Nang makauwi ako sa bahay ay hindi ko masabi kay Lola ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Naghahalo-halo ang emosyon ko. Awa sa mga kaibigan ko. Takot sa galit ni Lola. Galit sa mga engkanto. At nangangamba rin ako na masundan pa nila ako sa bahay namin. Sa mga tingin sa akin ni Lola, alam ko na inoobserbahan niya ako. Siguro napapansin niya ang pagkatulala ko. Pero hindi niya ako tinatanong. Hinihintay ko lang din na tanungin niya ako. Hanggang isang araw, nakita ko may kakaibang nilalang na nakatayo sa harap ng bahay namin. Hindi ko kilala at nakakatakot ang itsura niya. Sa tingin ko babae, nangingintab ang katawan,
Mahaba ang mga daliri sa kamay at paa. Malalaki ang tenga, ngunit may wangis ng tao. Naisip ko na agad na galing siya sa balon. Nang una sinarili ko lang, kasabay ng bigat ng damdamin dahil nakokonsensya ako sa nangyari sa mga kaibigan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang nila. Nagsisi ako kung bakit hindi ako nakinig kay Lola, kung bakit naikwento ko pa sa mga kaibigan ko at kung bakit nakipagdil pa ako sa kanila. Hindi sana sila napahamak dahil sa akin. Pero nung mga sumunod na araw at hindi ako nilulubayan ng engkanto, sinusundan ako kahit saan ako magpunta, ay napilitan na ako na ipagtapat sa lola ko ang mga nangyari. Umiiyak kong inamin sa kanya. Kalmado lang si Lola, nakayuko siya na tila nag-iisip. Pagkuway hinawi ang kurtina ng bintana, nandoon pa rin ang engkanto. Isinara ulit niya ang kurtina at tumabi sa akin. Sabi niya, "Apo, alam kong darating ang araw at matutuntun ka nila." Nagtaka ako sa sinabi niya. Sino ka kung sila? Nung sanggol pa raw ako sa tabi ng balon, doon niya ako napulot. Nang kagahinan niya ako, nagpakita sa kanya mula sa loob ng balon ang nilalang na yon at sabi, hahayaan siya na dalhin ako, ngunit pag natapos na ang labanan ng mga engkanto, babalikan daw ako para kuhaning muli. Nanlalaki mga mata ko sa narinig. Sabi pa ni Lola, kaya raw ayaw niya akong pagawiin sa balon ay dahil ayaw niya na mabawi nila ako sa kanya. Ngunit ang kinatatakutan niyang pangyayari ay dumating na dahil sa pagbaba ng kaibigan ko sa balon ay nabuksang muli ang lagusan na ipinasara na niya sa isang albularyo. Ngayon nandito na ang engkanto. Dadaan muna sila sa bangkay niya bago raw ako mabawi dahil mahal na mahal niya ako bilang apo. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang dumami ang mga engkantong sumusunod sa akin. Mas maliliit sila kaysa sa unang engkanto na nagpakita sa akin. May mga babae at may mga lalaking engkanto. Hindi na kasi nila ako pinapatahimik kahit pa itaboy sila ni Lola. Maging ang albularyo ay nagsabi na walang makakapigil sa mga engkanto na kuhanin kung ano ang nabibilang sa kanila. At ako ngayon, ako raw ang kaisa-isang anak ng prinsesa ng mga engkanto. Magpasalamat na lang daw si Lola at hindi siya ginagantihan ng mga engkanto sa ginawa niyang pagpapasara ng lagusan sa balon. May naisip akong kondisyon. Lumabas ako, hinarap ko ang mga engkanto at matapang na sinabi na kung gusto nila ako makuha, sige, papayag ako. Kung ibabalik nila ang mga kaibigan ko at bibigyan nila ng mga ginto ang lola ko. Kung hindi nila tatanggapin ang kondisyon ko, ay ako mismo ang magwawakas sa buhay ko. Nagtinginan sila, humakbang palapit sa akin. Ang prinsesa, sa isang kumpas ng kamay niya ay nagkaroon agad siya ng hawak na isang palayok ng ginto. At aniya, ang mga kaibigan ko ay makakaahon sa balon, kaya ng kahilingan ko. Umiyak si Lola. Ayaw niya sanang tanggapin ang mga ginto, pero niyakap ko siya at nangakong babalikan ko siya kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Bago ako sumama sa mga engkanto, ginawa ko ang liham na to para maibahagi sa inyo ang kwento. Nung nasa harap na kami ng lumang balon, isa-isa nga nag-aho ng mula roon ng mga kaibigan ko na tila wala sa kanilang mga sarili. Sabi ng prinsesa na aking ina, babalik ang ulirat nila kapag wala na kami ron. Bago ako sumama sa kanila, iniwan ko ang liham sa tabi ng balon. Nakita kong tinatangi-tangi pa yun ng hangin. Bahala na kung saan padparin. Sa pagpasok ko sa balon, kasama ang mga engkanto, hindi ko na alam ang sunod na nangyari at hindi ko na rin maikukwento pa kung ano ang mangyayari sa akin sa bago kong mundo. Sa mundo ng mga engkantong kagaya ko. Hindi na yung mahalaga. Ang mahalaga ay naibalik ko ang mga kaibigan ko at natulungan ko si Lola. Si Anya ang nakapulot at nakabasa ng liham ng engkanto. Hinanap niya ang mahiwagang balon sa gubat, ngunit hindi niya matagpuan.